ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami ang inugali na ang pagganti sa tuwing nasasaktan o natatapakan ang kanilang pagkatao. Pumapasok na agad sa isipan nila kung paano makakabawi. Ikaw kabarangay, gusto mo bang laging gumaganti? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Melody, 26 years old. Last year pa ay may nangyari sa buhay ko na nagpabago ng lahat. Nalaman kong niloloko ako ng aking boyfriend na si Terence. Kaedad ko lamang siya. Si Terence ang unang nakarelasyon ko at tumagal kami ng 3 taon bago ko nalaman na niloloko pala niya ako. Malaki ang naging tiwala ko kay Terence, Papa Dudut. Wala rin naman akong ideya sa mga nagaganap na lokohan sa relasyon namin noon. Panatag ako sa kanya dahil lagi naman niyang pinapaalala sa akin na mahal niya ako. Pero hindi pala dapat magtiwala agad sa mga salita. Dahil action speaks louder than words, sabi nga nila. Sa mga huling buwan ng relasyon namin ay napansin ko ang madalas na panlalamig ni Terence sa akin, Papa Dudut. Ayoko mag-isip ng hindi maganda. Naisip ko na baka naman kasi busy lang din siya sa trabaho. Saka alam kong hindi maayos ang estado ng kanyang pamilya. Kaya baka yon ang dahilan. Never kong naisip na ang relasyon namin ang dahilan ng panlalamig niya. Minsan nagtanong na ako sa kanya dahil hindi na ako mapakali. Nung una ay nag-aalangan pa ako dahil sa takot na baka lalo lang siyang manlamig, Papa Dudut. Pero hindi ko na kasi kayang mag-overthink sa kung bakit parang bigla siyang nagbago sa akin. Kinausap ko siya sa mismong mansari namin na nakalimutan pa niya. Hindi naman niya nakakalimutan ang mansari namin noon. Sa aming dalawa, ako pa nga yung madalas makalimot. Kaya mas lalong lumakas ang kutob ko na meron ngang ibang nangyayari. Kinausap ko siya tungkol sa mga napansin ko. Mahinahon pero nagalit siya at isinisi sa akin ang pagiging praning ko. Hindi niya nasagot ng diretsyo kung may kailangan ba akong malaman sa kanyang pagbabago. Nagwala na lamang siya at naggalit sa akin. Natakot ako. Humingi ako ng sorry dahil na-trigger ko siya, Papa Dudut. Sinisisi ko pa ang sarili ko at nag-walk out siya sa akin at iniwan ako mag-isa sa bahay. Naiwan niya ang cellphone niya. May nagtulak sa akin na i-check ang laman ng cellphone niya at doon ay bumungad sa akin ng iba't ibang mga babae na nilalandi niya at marami doon ay madalas pa niyang nakakasama sa loob ng isang motel. Manloloko ka, Terence? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na pakialaman mo cellphone ko? Bakit mo ako niloko? Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit mo pinakialaman ang cellphone ko? Wala ka bang alam sa salitang privacy? Huwag mong nililiko ang usapan. Alam mo kung anong totoong issue rito. Issue ko rin yung di mo nirerespeto ang privacy ko. Kung hindi ko pa papakialaman ng cellphone mo, hindi ko pa malalaman na iba't ibang babae na palang dinadala mo sa motel kapag wala ako. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Huli na nga kayo sa usapan. Porke nagmotel masama na agad? Hindi ba pwedeng hinatid ko lang para safe sila? Mga babae silang katulad mo. Kailangan ko silang protektahan. Protektahan? Kaya ba inabot kayo ng 3 oras sa loob ng kwarto? Nababaliw ka na. Yan bang sasabihin mo sa akin? Nababaliw ako? Ilang buwan mo na akong binabaliw dahil sa panlalamig mo. Ang sakit nitong ginawa mo. Kung hindi ka na lang sana nakialam ng cellphone, hindi ka masasaktan ng ganyan. Kasalanan mo! Ako pa ang sisisihin mo? Ikaw na nga tong nahuling nagloko. Ikaw pa rin tong ang lakas ng loob na ibaling sa akin yung kasalanan mo. Hindi ko naman sana gagawin ng mga yan kung hindi ka masyadong busy sa trabaho mo.
Nakalimutan mo na ako! Ang tagal ko nang may trabaho at matagal na akong naging busy kahit nung simula pa lang ng relasyon natin. Sabi mo suportado mo yon, pero bakit ngayon parang sinisisi mo pa ako? Kung hindi ka naging busy, hindi ako matutukso na maghanap ng oras sa ibang babae. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Hindi mo lang makita kung ano yung mali na ginawa mo eh. Puro ako ang sinisisi mo, ikaw naman tong nagloko. Nagloko ko dahil may dahilan ako. Hindi ako masaya na hindi mo na ako masyado binibigyan ng oras. Hindi ako nagbago sa'yo. Parehas lang ang oras na binibigay ko sa'yo noon at ngayon. Pero ngayon ka lang nagloko. Kasi hindi ko na kaya na wala kang oras sa akin. Hindi ko tatanggapin ang dahilan na yan. Sapat ang oras na binibigay ko sa'yo tuwing wala akong pasok sa trabaho, buong araw kitang nakakasama. Pero nitong mga nakaraang buwan, ikaw pa tong tumatanggi na samahan ako ah. Lagi mong sinasabi na busy ka o masama ang pakiramdam mo. Totoo naman na busy ako. At minsan masama ang pakiramdam ko. Kasalanan ko bang sakitin ako? Pero nasa motel ka at kasama ang mga babae mo nung mga time na tumanggi kang samahan ako. Nagkataon lang yon. Sige, lumusot ka pa. Pinapaliwanag ko lang ang sitwasyon ko. Ako na nga tong biktima rito ng pangingialam mo sa cellphone ko. Dapat nga ako tong magalit sa'yo eh. Ni hindi ko pinapakialaman ang cellphone mo. Magsusorry ako sa pakialam ko sa cellphone mo. Hindi ko tatanggapin ang sorry mo kasi mali ka. At ikaw, kailan ka magsusorry sa panloloko mo? Hindi kita niloko. Kaibigan ko lang ang mga babae na yon. Walang mali siya. Ikaw lang tong marumi ang utak eh. Walang mali siya? Kaibigan lang? Matapos kayong magstay sa motel, sasabihin mo sa akin na wala lang yon? Na ako pa tong marumi ang utak? Alam mo, pinapakomplikado mo lang ang sitwasyon. Ako pang nagpakomplikado ng sitwasyon ah? Iba ka talaga. Alam mo, tsaka na lang tayo mag-usap kapag mahinahon ka na. Hindi. Pag-usapan natin to ngayon, sabihin mo sa akin lahat ng totoo. Kahit naman sabihin ko sa'yo, hindi ka pa rin maniniwala. Kasi lagi ka na lang nagsisinungaling sa akin eh. Sige, ikaw na lang lagi ang tama. Hindi ka talaga magpapatalo, no? Mag-cool off muna tayo. Ayoko munang makita ang pagmumukha mo. Nagmadaling umalis si Terence sa bahay papadudot. Nagdabog siya at tinignan ako ng masama bago niya tuluyang isarado ang pintuan. Nung nakalayo na siya ay doon na ako umiyak. Tinanggal ko ang panginginig ng katawan ko sa pamamagitan ng pag-iyak. Hindi ko kinaya ang mga nalaman kong panloloko ni Terence. Ang dami kong nabasa ng mga chat niya sa iba't ibang mga babae. Ni sa hinagap ay hindi ko maiisip na magagawa niya yon sa akin. Ang mas masakit pa ay yung pinamukha niya sa akin na ako ang mali. Masababang magtrabaho para sa pangarap ko. Akala ko ay buong puso niya akong sinusuportahan sa pangarap ko. Pero nagawa pa niyang sisihin yon para magkaroon siya ng excuse para lokohin ako. Kinuha ko lahat ng ebidensya sa kanyang cellphone just in case na baliktarin niya ako sa ibang mga kakilala namin. Hindi ako papayag na dudungisan niya ang pangalan ko sa kasalanang siya naman ang may gawa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa pag-iyak. Nasa sofa lang ako noon at halos hindi ko na maimulat ang mga mata ko sa kakaiyak papadudot. Naaawa ko sa sarili ko pero wala akong ibang magawa dahil nangyari na ang panloloko ni Terence sa akin. Nahiya ako sa malakas kong pag-iyak kaya para matabunan yon ay nagpatugtog ako ng malakas na musika. Nakakahiya kasi sa kapitbahay ko lalo na kay Lester. Isa siyang law student at mas matanda lang sa akin ng 5 taon. Madalas nasa apartment lang siya para mag-aral at nakakahiya na marinig niya akong emosyonal. Kaso'y hindi nakatulong ang malakas na musika para hindi ako mapansin ni Lester. Nakarinig na lamang ako ng 3 katok mula sa pintuan. Hindi ko kagad yon binuksan dahil baka si Terence lamang yon at hindi ko pa siya kayang harapin. Pero nung narinig ko ang boses ng kapitbahay kong si Lester, nagmadali akong naghilamo sa lababo at pinunasan ng tisyo ang mukha ko. Sa ganong paraan ay mababawasan ang pamamaga ng mata, ilong at pisngi ko. Binuksan ko na ang pintuan at bumungad sa akin ang mukha ni Lester na nag-aalala, papadudot.
Ayos ka lang, Melody? Oo, pasensya ka na sa ingay ng radyo ko ha. Papahinaan ko lang sana sa'yo kasi nagre-review ako. Huwag ka mag-alala. Pinatay ko na yung radyo. May mga tissue ko pa sa mukha. Kasi pinagpawisan ako kanina habang naglilinis ng bahay. Nakakamagarin ba ng mata at ilong ang paglilinis ng bahay? Kinati kasi yung mukha ko sa alikabok. Alam mo na. Hindi ako eksperto, pero pag namamaga at namumula ng ganyan ng mga mata… Uy, hindi ako nagdadrugs ha. Huwag mo ako isumbong sa mga pulis. Hindi naman yan ang sasabihin ko. Sorry. Akala ko kasi pinag-iisipan mo ako nung nagdadrugs eh. Pinag-iisipan ko na umiyak ka. Hindi ah. Ganyan ang tunog ng mga taong guilty sa korte. Nag-aaral ka nga pala ng law. Okay lang na pumasok ng bahay mo? Gusto mo nang kausap? Alam mo, magulo rito sa loob ng bahay eh. Okay lang ba kung dito na lang tayo sa labas ng bahay? Para makahinga na rin ako. Okay. Tara. Tara. Gusto mo ikwento kung bakit parang nakadrag sa mga mata mo? Nalaman kong niloloko ko ni Terence. May ebidensya ka. Marami po, Your Honor. Nagawa mo pang magpatawa nasasaktan ka na nga. Kasi kung hindi ako magpapatawa, mabababad na naman ako sa sakit. Una pa lang wala na akong tiwala sa Terence na yun eh. Dapat sinabi mo na sa akin dati pa. Niloko tuloy ako. Hindi ko naman kasi ugali makialam sa relasyon ng iba. Sana pinakailaman mo na lang pala para nakaligtas pa ako sa panloloko niya. At least nakawala ka na sa kanya. Pansamantala lang. Nakipag-cool off lang ako. Magkakabalikan pa kaming dalawa. Niloko ka na niya pero babalikan mo pa rin? Wag na. Akala ko ba hindi ka nakikialam sa relasyon ng iba? Pag sobra na yung katangahan ng isang tao, gusto ko nang makialam. Ang sakit mo naman magsalita. Hindi ako tanga. Marupok lang. Hindi naman ikaw yung sinasabihan ko ng tanga. Si Terence. Tanga siya para lokohin ka. Ano bang pumasok sa kokote niya at nagawa niya yun? Kayang-kaya mo talagang pagaanin ng loob ko, no? Mahigit 5 taon ba naman tayo magkapit-bahay eh. Alam ko na talaga kung paano. Mas matagal na palang relasyon natin kaysa sa relasyon namin ni Terence, no? At baka nakakalimutan mo lang. Anniversary natin ngayon. Ha? Anong anniversary? Ito ang unang araw na nagkakilala tayo bilang magkapit-bahay. Isi-celebrate na ba natin ngayon? Kung hindi naman sagabal sa'yo, kailangan ko rin ng break sa pagre-review eh. May natira pa kaming pagkain mula nung monthsary sana namin ni Terence. Okay lang ba sa'yo ang tira-tirang carbonara at chicken wings? Papadudot mas matagal ko pang nakilala si Lester kesa kay Terence. Pero hindi naman kami nagkaroon ni Lester ng romantic na connection. Magkapit-bahay lang talaga kami at nagbibigayan kami ng pagkain kapag may sobra. Naghihirama ng mga gamit sa bahay at nakiki-wifi kapag hindi gumagana ang internet ng isa sa amin. Malaking tao si Lester kaya malagong ang kanyang boses. Kalbo siya na morenong Paulo Conti isang itsura na medyo chubby. Pwede sana siyang maging basketball player kaso'y hindi siya mahilig maglaro. Nakakasama ko rin pala siya sa panonood ng TV kapag walang magawa. Lalo na kapag tinatanggihan ako noon ni Terence na samahan tuwing day off ko noong mga nakaraang buwan. Naging kaibigan ko si Lester kaya siguro hindi namin nakita sa isa't isa na may potensyal kaming maging magkarelasyon. Saka ang hirap din naman kasing maging karelasyon ng kapitbahay mo. Paano kapag nagkahiwalay kayo? Eh di ang awkward kapag nakakasalubong mo sila, hindi ba? Lalo na kapag may bago ka ng karelasyon. Ang sakit nun sa pride na makita sila sa kabilang bahay na magkasama. Kaya naging ekis agad sa akin na isali si Lester sa mga potensyal na makakarelasyon ko. Saka masyado kong focus noon kay Terence. Yun nga lang ay hindi ko naman inaasahan na nag-focus din siya sa panloloko niya sa akin. Kapag naaalala ko yon ay naninikip ang dibdib ko. Para ba akong tinutusok ng maraming karayom sa puso at sa likuran. Hindi ko inakala na ang unang relasyon ko ang siyang magiging dahilan ng galit ko sa mundo. Mula nung niloko ko ni Terence ay nagbago na ang pananaw ko sa maraming bagay, papadudot. Lagi na rin ako nagagalit kahit sa mga simpleng bagay lang. Hindi ko na rin magawang magtiwala agad sa mga tao. Dati naman ay buhos ang tiwala ko sa iba.
Pero dahil sa ginawa ni Terence, nadamay na rin ang relasyon ko sa ibang mga tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging close kami lalo ni Lester mula noong nalaman niyang nagkaroon na ako ng problema sa relasyon namin ni Terence. Alam niyang kailangan ko noon ng karamay at iyon ang inoffer niya sa akin. Lagi niya akong sinasamahan sa apartment ko lalo't wala naman daw masyadong mabigat na gagawin sa kanyang pag-aaral. Sa pagdamay ni Lester kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Lalo't pinakiramdaman niya sa akin or pinaramdam niya sa akin na deserve kong mahalin ng tama. Kaya lang aminado ako sa sarili ko na mahal ko pa rin si Terence. Kahit ganoon ang ginawa niya sa akin. Hindi ko yon sinabi kay Lester dahil alam kong pagagalitan at sesermonan lamang niya ako. Alam kong ayaw na niyang bumalik kay Terence pero lagi niya pa ring sinasabi na mas alam ko kung ano ang makakabuti sa akin. Isa lang daw siyang kapitbahay na handa akong payuhan pero nasa akin pa rin lahat ng desisyon sa tamang gagawin. Aminado akong naging escape ko si Lester sa mga panahong nangungulila ako kay Terence. Sa tuwing natutokso ako makipag-ayos kay Terence ay lagi lang akong kumakatok noon sa pintuan ni Lester at nagpapasaklolo. Hindi niya ako tinatanggihan. Lagi lang niya akong pinapatuloy sa apartment niya kahit minsan ay busy siya o kahit minsan ay wala siya sa mood. Doon ko na-realize na baka may lihim na gusto sa akin si Lester. Dilulo na akong dilulo pero hindi naman siguro mag-e-effort ng ganon ang isang lalaki kung wala siyang interes sa isang babae. Kaya lang kahit alam kong mas okay siya kesa kay Terence, ay hindi ko pa rin magagawang magustuhan si Lester. Nalilito na rin ako sa kung ano ang tama dahil si Lester na nga itong matino at alam kong hindi toxic ay hindi ko pa rin magawang magustuhan. Bakit nga kaya ang gusto ng mga sugatang puso ay yung maraming red flag? Ang hirap tuloy kumuha ng sagot doon. Isang araw ay nakaramdam akong muli ng lungkot. Nagalangan akong istorbohin si Lester pero nakita ko na lamang ang sarili kong lumabas ng apartment at kumakatok na sa kanyang pintuan. Pinagbuksan niya ako. Pinapasok naman niya ako, Papa Dudut. Kumain ka na ba? Wala akong gana. Kumain ka. Nagprito ako ng bangus. Puro tiyan yan. Kahit paapa ng bangus ang ihain mo sa akin, hindi pa rin ako kakain. May pa ang bangus? Basta, ayokong kumain. Malungkot ka na naman ba? Halata ba? Sa tuwing kumakato ka rito sa bahay, alam ko naman na. Bakit ba ang hirap makalimot? Bigyan mo ng time ang sarili mo. Fresh pa lang naman yung nangyari. Gusto ko ng madalian. Walang sugat ang gumagaling kinabukasan. Chill ka lang. Gusto mo ng kape? Gatas? May alak ka ba dyan? Hindi naman ako umiinom. Maling tao yatang nalapitan ko ngayon ah. Ang kaya ko lang maitulong sa'yo, payo. Kota na ako sa mga payo mo, paulit-ulit na lang eh. Ang kulit mo kasi. Nag-message sa akin si Terence. Humihingi ng isa pang chance. Ano sabi mo? Hindi ko nireplyan. Mabuti naman. Pero gusto kong replyan eh. Ay nako. Palibasa hindi ka pa nai-inlove kaya hindi mo maintindihan tong karupukan ko. Na-inlove na rin ako at naging marupok. Pero hindi naman ako umabot sa punto na niloko na ako namimiss ko pa rin yung tao. Sabi mo nga 'di ba, fresh pa lang tong nangyari sa akin. Malamang mamimiss ko pa rin siya. Miss mo na ang muha-muha niya no? Magaling pa naman siyang magmuamwa. Kaya pala hindi mo mabitawan. May connection kasi yung muamwa namin. May koneksyon o magaling lang talaga siya sa muha-muha. Magaling talaga. Kaya ang dami niya na check-in sa motel kasi ang galing niya sa muha-muha. Ay naku, pinaalala mo na naman. Ilan ba yung nabiktima niya? 8 yung nahuli ko sa chat. Baka meron pa sa ibang social media niya. Hindi ko alam. Ayoko nang alamin. Tignan mo, ang dami niya nakamuha-muha. Gusto mo pa ba yan? Ang weird nga kasi mas lalo ko siyang nagustuhan. Kasi na-trauma ka. Hinahanap-hanap mo yung sakit. Ganun ba yun? Paano kaya makawala? Nakawala ka na nga eh. Pero gumagawa ka pa rin ng tali para isabit sa kanya. Nagagalit na ako.
Bakit ka magagalit sa akin Wala naman akong ginagawa sa'yo. Ako ba yung nangloko sa'yo? Hindi ikaw. Galit ako kay Terence. Tama yan. Magalit ka hanggang sa mawalan ka ng pakialam sa kanya. Gusto kong gumanti sa kanya. Paano ka gaganti? Sino yung momotel mo? Hindi ko na kailangan mag-check-in. Ayos na dito sa apartment mo. Hoy, wag mo namang gawing motel tong apartment ko. Kakabless lang nito last year. Doon ka sa apartment mo. Tapos, ire-refer kita ron sa pari na nag-bless ng bahay ko. Magpa-bless ka after mo may makamamwa. Dito na lang sa'yo. Bakit ba gusto mo rito sa apartment ko gawin yung muamwa mo sa ibang tao? Hindi naman ibang tao yung imamuamua ko eh. Ha? Matalino ka no? Pero ang hina mo pumick up. Ikaw ang imamuamua ko. Natulala sa sinabi ko si Lester Papadudot. Iniisip niya marahil kung pinaprank ko lamang siya. Pero kita ko noon sa mga mata niya na interesado siya. Madali akong makaramdam. Inulit ko sa kanya na seryoso ako at gusto kong may mangyari sa amin para makaganti ako kay Terence. Pinaliwanag ko sa kanya ng isang beses lang naman naming gagawin at wag niyang masyadong personal. Natawa na lamang si Lester at hindi pa rin makapaniwala sa sinabi ko. Pero alam kong gusto na niyang kumagat sa paanyaya ko. Nakiusap ako sa kanya na siya lang ang lalaking kaya ko mapagkatiwalaan ng katawan ko. Kaya sana'y pumayag na siya. Gusto ko lang talaga noon na makaganti kay Terence. Matagal bago nagsalita si Lester hanggang sa tumango na lamang siya. Nagkailangan pa nga kami sa una pero noong ando na kami sa kanyang kwarto ay mabilis lang naming nagawa ang dapat na mangyari. Sa totoo lang ay magaling din naman siya Papadudot kaya sulit kaya kahit papaano ay naging maayos ang pagganti ko. Gusto ko lang makaganti kay Terence. Gusto kong malaman ni Terence na hindi lang siya ang lalaki sa mundo at meron pang ibang magkakagusto sa akin kung hindi pa rin siya magtitino. After na may mangyari sa amin ay nailang ng kaunti si Lester sa akin. Inassure ko naman siya na walang bigat yung naganap sa amin. Tulong na lang niya yon bilang isang kaibigan. Nawala kahit papaano ang ilangan namin sa sinabi ko. Mabilis ding nagbalik sa normal ang pagkakaibigan namin. Hindi ko muna sinabi kay Terence ang nangyari sa amin ni Lester. Pinalipas ko muna ang isang buwan para makapag-isip ako ng tamang comeback. Nagpaganda pa kasi ako noon para makita ni Terence na kawalan ako. Nakaplano na ang lahat. Makalipas nga ang mahigit isang buwan ay nagtungo na ako kay Terence para makipag-usap. Matagal na niya akong kinukulit na makipag-usap ako sa kanya pero doon ko lang siya nagawang pagbigyan dahil meron akong plano Papadudot. Mabuti naman at nagpakita ka na. Kailangan natin mag-usap. Yun naman ang gusto ko eh. Sana magkaayos na tayo. Talaga? Oo naman. Para akong nababaliw mula nung nawala ka. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin yung mga nangyari. Nagsisisi ka na sa panloloko mo. Sabi ko naman sa'yo may kasalanan ka pa rin sa nangyari. At talagang papanindigan mong kahati ako sa kasalanan mo? Gusto ko lang maintindihan mo ang side ko. Ikaw ba? Naintindihan mo ang pinagdaanan ko sa'yo? Alam mo ba kung gaano ako nadurog sa panloloko mo? Kaya nga ayusin na natin to para mabuo na ulit tayo. Ayoko nang mahiwalay sa'yo. Natuto na ako. Ikaw talaga ang mahal ko. Kung mahal mo ako, bakit ka pumatol sa iba? Siguro kasi lalaki lang ako. Madaling matukso. Hindi rason yan. Kung mahal mo ako, hindi ka mabilis na matutukso. Kung kaya mo lang sanang maintindihan ang katawan ng isang lalaki. Talagang hanggang sa huli ipaparamdam mong kasalanan ko pa rin to, no? Akala ko ba magkakaayos na tayo? Sa totoo lang, gusto ko naman magkaayos talaga tayo eh. Kaya nga sana kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo. Hindi ka na maglolo ko? Hindi na, promise. Kahit kunin mo pa password ng lahat ng social media accounts ko, i-check mo lahat araw-araw para lang bumalik ang tiwala mo sa akin. Handa ka ba sa trust issues ko? Kasi isang sakong pagdududa ang meron ako sa'yo.
Handa akong ubusin ang lahat ng laman ng sako ng trust issues mo. Bumalik ka lang sa akin. Sinaktan mo ako, Terence. Pinagkatiwalaan kita. Pinagsisisihan ko na yon. Hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. Hindi ako makatulog dahil sa sakit na ginawa mo. Patawarin mo na ako. Ayusin na natin to. Hindi ko ba pagsisisihan kapag pinatawad kita ngayon? Hindi. Promise. Kung gusto mo next month, papakasalan na kita eh. Sure yan? Kasi papayag ako. Kahit next week pa, gawin natin. Mapatunayan ko lang sa'yo na handa akong magbago. May dapat kang malaman. Ano yun? Sa sobrang galit ko sa'yo, gusto kong gumanti. Naisip kong makipag-ano sa ibang lalaki. Sa kama? Hindi lang to halikan? Hindi lang basta halik. Kung ano yung ginawa mo sa motel kasama ng ibang babae, ganun din ang ginawa ko. Ang kaibahan lang, sa isang lalaki lang. Sa kapitbahay ko. Kay Lester? Gusto ko lang gumanti. Gusto ko lang iparamdam sa'yo kung gaano kasakit ang maloko. Masakit. Masakit, oo. Nakakagalit, oo. Pero mahal kita. At nakagawa ko ng mali sa'yo. Kaya ko naisip mong gumanti. Sige, maintindihan ko. Talaga? Ganun kita kamahal. Kaya sana, quits na tayo. Sige, yan naman ang gusto kong mangyari eh. Quits na. Hindi ka na uulit ha? Hindi na. Ikaw din na. Hindi na. Mahal kita, Melody. Mahal din kita. Melody, ayos ka lang? Nakikibanyo ko. Susuka ako. Halos iduwal ko na lahat ng laman ng sikmura ko. Nagalala si Terence sa akin at dinala niya ako sa ospital at naisip kong na food poison ako dahil nakarami ako ng talaba bago ako pumunta kay Terence. Habang hinihintay ang resulta ng check-up ko ay naglambingan pa kaming dalawa. Mas minahal ko siya noon lalo na nung natanggap niya rin ng ginawa kong pagganti sa kanya. Napatawad ko na tuloy lahat ng ginawa niyang panloloko sa akin. Pinagplanuhan naming magbakasyon para doon na rin namin planuhin ang balak naming kasal. Gusto naming civil wedding lang at ililihim muna namin yon pansamantala sa mga kakilala namin. Muli kaming naging masaya at alam kong tama ang desisyon kong makipagbalikan sa kanya. Hanggang sa dumating na ang resulta ng check-up at doon namin napag-alaman na hindi naman food poisoning ang nangyari sa akin. Nalaman namin isang buwan na akong buntis. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nung binalita sa akin ng doktor ang resulta ng check-up ko. Hindi rin nakapagsalita si Terence. Iniwan kami ng doktor nang makahalata siyang may tensyon sa pagitan namin ni Terence. Papadudot, hindi agad ako nakapagsalita. Hindi rin kami magkatinginan sa mga mata at naiyak na lamang ako. Lalo na nung naalala ko ang nangyari sa amin ni Lester. Sinubukan kong kausapin si Terence pero tumanggi siya. Hindi niya ako hinarap. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin bago siya umalis. Iniwan niya akong mag-isa sa ospital. Wala akong nagawa para pigilan siya, Papadudod. Hinayaan ko siyang umalis dahil hindi biro ang nangyari sa akin. Nabuntis ako ni Lester. Iniisip ko na yun ba ang kapalit ng pagganti ko kay Terence. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinubukan kong kausapin si Terence pero hindi na niya ako hinarap. Ni mag-reply sa messages ko ay hindi niya ginagawa. Nalaman ko na lamang na bigla na lamang siyang nakipagrelasyon sa isa sa mga nakalandian niya. Nasaktan ako noon. Yun ang ginawa niyang ganti sa pagkakabuntis ko. Wala akong ibang nagawa kundi ang tanggapin yon kahit na masakit. Sinabi ko na rin kay Lester ang mga nangyari. Kalmado naman siya kahit inaasahan kong tatanggihan niyang panagutan ang dinadala ko. Handa naman akong buhayin ang mag-isa ang anak ko at hindi ko na inaasahan pang sosuportahan ako ni Lester. Dahil ako naman itong nagpumilit na may mangyari
sa aming dalawa. Pero laking gulat ko naman, Papa Dudut, noong sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang maging mag-isa sa pagpapalaki sa nabuo namin. Tutulungan niya ako dahil parte siya ng responsibilidad na yon. Naiyak ako sa mga sinabi ni Lester. Ang lungkot ko na noon dahil sa mga nangyari sa amin ni Terence at hindi ko inaasahan na si Lester muli ang matatakbuhan ko sa ikalawang beses na nabigo ako sa lalaking mahal ko. Inalalayan at binigay ni Lester sa akin lahat ng kailangan ko habang nagbubuntis. Kahit may pinaglilihan akong imposible na gawan niya ng paraan. Sinabihan niya ako na kahit na anong oras ako maglihi, tawagan ko lang raw siya o di naman kaya ay katukin ko siya sa bahay niya. Si Lester ang lagi kong nakakasama mula sa mga check-up o di naman kaya kapag may mga pabugso-bugso na emosyon akong nararamdaman. Sinalo lahat yon ni Lester. Naintindihan naman daw niya dahil meron siyang 2 ate na tinulungan din niya noong nagbubuntis. Kaya alam niya ang takbo ng hormones ng mga babaeng nagdadalang tao. Kaya lang aminado ako na nasosobrahan ko na yung pagiging toyoin ko, lalo kapag naaalala ko kung gaano kasakit na hindi kami nagkabalikan ni Terence, Papa Dudut. Bakit mo ba ako pinapunta dito sa apartment mo? Kasi kanina pa kita naririnig na umiiyak sa apartment mo. O tapos, Hindi maganda sa baby natin na umiiyak ka. hindi pa niya naririnig na umiiyak ako. Malayo sa tenga niya yung bibig ko. Pero nararamdaman niya. Mas magaling ka pa sa akin ako yung nanay. Hoy, kasama akong bumuo niyan. Di wow. Bakit ka ba umiiyak? Sabi ko naman sa'yo kapag may kailangan ka, magsabi ka sa akin. Hindi naman kita kailangan. Aray ah, Kaya ko naman ang sarili ko. Masama bang umiyak? wag mo lang sana sobrahan para hindi naman makaapekto sa anak natin. Masisisi mo ba kung nasasaktan ako? Sabi ko sa'yo magsabi ka eh. Bakit sa tingin mo makakatulong ka ba? Hindi lagi, pero susubukan ko. Ano ba nangyari? Basta. Hindi pwedeng basta. Ayoko maapektuhan ang anak natin sa nangyayari sa'yo. Kaya please, magsabi ka. Si Terence kasi. Si Terence na naman. Akala ko ba pwedeng magsabi sa'yo? Bakit ganyan ang reaction mo? Kasi naman malapit ka ng mga anak. Ilang buwan na kayong hiwalay ni Terence. Bago na nga siyang karelasyon, hindi ba? O tapos, porque malapit na ako mga anak, hindi ko na siya dapat isipin. Hindi mo naman mapipigilan ng sarili mo na isipin si Terence. Pero tulungan mo rin naman ang sarili mo na malimitahan yung pag-iisip sa kanya. Para sa kapakanan yung pareho ng anak natin. Namimiss ko lang kasi siya. Namimiss ka ba niya? Paano ko malalaman? Ibinlock niya ako sa Facebook. Maganda nga yan, para hindi mo na siya i-stalk ulit. Naalala mo nung isang beses na in-stalk mo siya? Nung nakita mong pinost niya yung picture nila nung bago niya? Anong ginawa mo nun? Umiyak. Tapos hindi ako kumain ng buong araw. Kinailangan pa kita itakbo sa ospital dahil sa ginawa mo. Munti ka na mapahamak yung anak natin. Kasalanan ko bang emosyonal ako? Buntis ako Kaya nga buntis ka. Kaya dapat isipin mo responsibilidad mo sa anak natin. Kasalanan mo to. Bakit ako na naman? Kung hindi mo ako binuntis, hindi sana mapupunta sa iba si Terence. Hindi sana ibang babae pinupost niya sa Facebook kundi ako. Baka nakakalimutan mong dalawa tayong gumawa nito. At para ipaalala ko sa'yo, ikaw ang namilit sa akin. Bakit ka kasi nagpapilit? Alam mong mahina ako nun Alam mong hindi ko magana ng tama yung utak ko nun. Nag-take advantage ka sa pagiging broken ko. Ganyan na lang ba talaga tayo lagi? Lagi mo ako sisisihin sa desisyong tayo naman dalawa may gusto? Kung bakit naman kasi masyadong healthy yung pagkalalaki mo. Isang ano mo lang sa akin. Nabuntis mo na agad ako. Ano bang diet mo para maiwasan? Melody, please. Marami rin ako iniisip na problema ngayon sa family ko.
Hindi makakatulong kung pati ikaw poproblemahin ko pa. Kailangan mo akong problemahin dahil sa'yo nasira ang buhay ko. Ako ang nakasira ng buhay mo? Pagkasira ng buhay mo, anak natin? Ano pang masasakit na salita gusto mong sabihin? Ubusin mo na ngayon habang may pasensya ako. Dali, ubusin mo. Hindi ako nakapagsalita sa mga sinabi ni Lester Papadudut. Natakot ako dahil nakita ko ang galit at sakit sa mga mata niya. Nasaktan ko ang pagkalalaki niya dahil sa mga paninisi ko. Alam ko namang parte ako ng kasalanan kung bakit kami hindi sinasadyang nakabuong dalawa. Sa kagustuhan kong makaganti. Iba tuloy ang nangyari. Hindi ko na siya sinagot dala ng hiya at saka lumabas na ako ng apartment niya. Hindi naman niya ako pinigilan. Sinarado pa niya ang pintuan noong nakalabas na ako. Hindi niya ako kinausap buong araw at nanibago ako roon. Oras-oras kasi dati ay lagi niya akong kinukumusta. Lagi niyang tinatanong kung anong pagkain ang gusto ko para makabili siya bago magdilim. Doon ko lang na-realize kung gaano siya naging mabuti sa akin. Doon na naman ako naiyak. Sumablay na naman ako ang palo ng hormones ko. Nadamay na naman si Lester sa mga galit ko sa mundo. Hindi yun fair para sa kanya. Pinalipas ko muna ang 2 araw para kumalma siya, Papadudut. Alam kong masama pa rin ang loob niya noon sa akin. Hindi rin nagparamdam sa akin si Lester. Doon ko lalong naramdaman na hindi na siya natuwa sa mga huling sinabi ko. Makalipas ang 2 araw ay ako na mismo nagkusang lumapit sa kanya para humingi ng sorry. Kumatok ako sa apartment niya pero hindi niya ako pinagbuksan. Tinext ko siya pero hindi siya nag-reply. Nasaktan ako sa pag-deadman niya sa akin. Nagmukmuk ako sa kwarto ko habang nakatingin lamang sa cellphone ko. Hinihintay ko ang reply ni Lester. Hanggang sa bigla akong nakatanggap ng reply sa kanya. Sinabi niya na kakauwi lang niya sa apartment niya. Buong araw pala siyang umalis. Agad akong nag-ayos at saka nagmadaling pumunta sa apartment niya. Nakailang katok ako bago niya ako pinagbuksan. Tipid ang ngiti niya sa akin nang pinapasok niya ako. Pinaupo niya ako sa sofa at tulad ng dati, inalalayan pa rin niya ako. Tinanong din niya kung ano ang pinaglilihan ko sa araw na yon. Umiling ako at sinabing busog pa ako. Tumango lamang siya at parang pinapakiramdaman kung nagtatampo pa rin ang bawat isa sa amin. Kumusta ka na? Ayos lang. Kumusta ang pamilya mo? Bakit? Wala naman, nagtatanong lang. Kasi nung last tayong magkausap, sabi mo may problema sa family mo. Inaayos na. Thank you sa pagtatanong. Saan ka galing kanina? Bakit? Wala lang, nagtatanong lang ulit. Bumili ng mga kailangan ng anak natin. At mga kailangan mo na rin kapag manganganak ka na. Hala, 2 buwan pa naman bago ko manganak ah. Madami pang oras. May free time naman ako kanina. At may extra money rin ako. Kaya naisip kong gawin na lang kaysa magpanik tayo pareho kapag malapit ka ng mga anak. Sana yung mga kailangan na lang ng anak natin yung binili mo. Huwag na yung sa akin. Kaya ko namang bumili ng kailangan ko eh. Hindi na. Responsibilidad na rin kita. Nanay ka ng anak ko. Thank you. Ano bang binili mo para sa amin? Diapers, damit, at dishwashing liquid na safe para sa baby. Yung sa akin? Bumili ako ng una na gagamitin mo sa ospital. Binilhan na din kita ng extra na maternity clothes mo. Napansin ko kasi na sumisikip na ibang damit mo. Hala, sana hindi na. Okay pa naman ako eh. Pwede naman akong manghiram sa kaibigan kong nanganak na. Hindi na. Maganda na yung meron kang sarili mo. Para komportable ka rin nakakagalaw. At makahinga ng konti ang tiyan mo. Salamat ah. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sabi ko naman sa'yo, responsibilidad na kita. Bakit ganyan ka? Anong bakit ako ganito? Bakit kahit ilang beses ko nang pinainit ang ulo mo? Pero nandito ka pa rin. May choice ba ako?
Alangan naman takbuhan ko obligasyon ko sa'yo. Una pa lang, hindi ko naman pinapaako sa'yo tong anak natin. Kahit hindi mo ipaako, ipipilit ko pa rin ang sarili ko. Bakit? Kasi anak ko rin yan. Ayokong lumaki siyang walang ama. Pero paano kung wala pala? Sabihin mo na. Hindi pwedeng nagkikimkim ka. Ano ba yon? Naisip ko lang kasi wala naman tayong relasyong dalawa. O tapos, Dapat ba maging tayo? para sa bata, Oo, para kumpletong pamilya niya. gusto mo ba akong karelasyon? Hindi eh. Ako rin naman. So ayos lang na ganitong setup natin? Wala tayong relasyon? Magkapit-bahay pa rin tayo. Magkapit-bahay na merong anak. Yon ang relasyon natin. Hindi ba weird yun sa iba? Weird ba sa'yo? Hindi. Hindi rin sa akin. So, okay na tayo? Hindi ka na nagtatampo sa akin? Normal lang naman sa magkapit-bahay magkatampuhan. Hayaan mo na yun. Ayos na tayo. Papadudot isang ngiti ang sinukli ko kay Lester. Gumaan ang loob ko sa naging usapan namin. Naklaro pa namin ang relasyon namin sa isa't isa. Nagpatuloy kami sa pagiging magulang sa anak namin at nagpatuloy kami bilang magkaibigang magkapit-bahay. Oo nga't naging weird yon sa mga kakilala namin. Ilan sa kanila ang namimilit na ipakasal na kami o kahit mag-live-in na lang daw kami. Pero hindi kami nagpatinag. Hindi naman or hindi namin gustong magkarelasyon ang bawat isa. May obligasyon lamang kaming pareho sa anak namin at hanggang doon lang yon. Hindi man normal sa paningin ng iba ang setup namin ni Lester. Pero ano bang pakialam nila? Para sa amin ay normal ang sitwasyon namin. Masaya at kontento kami. Hindi ba't gano'n naman ang pakiramdam ng normal? Last 2 months lang pala, Papadudot, ay nakapanganak na ako. Isang malusog na batang lalaki at kamukhang kamukha ni Lester. Walang duda na siya nga ang ama ng bata. Wala kaming kasing saya nang makita na naming pareho ang bunga ng minsang pagkakamali namin. Oo, at nakita namin yon dati na isang pagkakamali. Pero noong nakita na namin sa wakas ang mukha ng anak namin ay nawala na sa isipan namin ang pagkakamaling yon. Napalitan ng kakaibang kasiyahan. Yon ang unang beses na naramdaman namin yon. Sa ngayon ay parehas pa rin ang setup namin, Papadudot, at wala pa rin kaming naging karelasyong dalawa. Hindi dahil sa wala pa kaming nahahanap kundi pinili naming ialay muna ang oras at sarili namin sa mga anak. Sa aming anak. Makakapaghintay naman ang relasyon at balang araw kapag naibigay na namin ang kailangan ng anak namin at kapag pinagbigyan ng Diyos na makahanap kami ng kanya-kanya naming karelasyon ay maluwag namin yung tatanggapin at ipagpapasalamat. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, ang aking liham at gusto ko lang malaman ninyo na bonding namin ni Lester ang mapanood ang Barangay Love Story sa YouTube at sa Facebook tuwing nagbabantay ng anak namin. Sana'y marami pa kayong i-upload ng mga kwento para magkaroon kami ng panibagong inspirasyon. Muli maraming salamat at mabuhay ang Barangay LS 97.1, ang inyong kabarangay forever, Melody. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.